usap-usapan sa kanilang paaralan ang umano'y pagsanib sa magkakaibigan na sina Rina, Leslie at Jenny. At tulad ng inaasahan, meron mga umaayon at meron din mga hindi naniniwala sa pangyayaring ito. So ano nga ba ang totoo? Meron nga bang espiritong gumagambala sa magkakaibigan? O meron ibang rason sa kanilang paghihirap? Hindi raw ito ang unang pagkakataon na may mga nangyaring ganito. Noon nangyari na yun na meron din na mga estudyante na napoposes daw. Pero siyempre kung nasa modern times tayo, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Pero nitong ngayon nga, this year, nagkaroon na naman. Kaya sabi ko, ba't kaya? Ano kaya ang problema? May problema ba yung bata o talagang napoposes talaga sila? Sa bawat insidente, ang guidance counselor ng paaralan ang naging takbuhan ng mga bata. Pero maging siya, di maipaliwanag ang sinapit ng mga bata. Wala namang probable cause nung mga pangyayari sa kanila dahil pinuntahan ko naman yung mga magulang nila, pinuntahan ko yung lugar na tinitirhan nila, tinanong ko din yung mga tao na malalapit sa kanila. Wala naman silang nasabi na pwedeng maging cause nung mga pangyayari yun sa kanila. Pare-pareho naman sila. Wala naman silang reason para gumawa ng storya at saka magpapansin kasi wala naman silang ibang nakukuha dun sa mga pangyayari. Para mabigyang linaw ang mga misteryong bumabalot sa mga mag-aaral, ipinasuri namin sila sa psychic na si Ana de la Cruz. Sa isang tabi naman, naroon ang paranormal experts na sina Adam, Eric, Liza at Ma'am Liza para obserbahan ang mga pangyayari. Pagdating sa lugar, hindi pa tapos mag-set up ang aming crew nang bigla na lang sinapian si Ana. Ngunit parang hindi ang lalaking itim ang dumating noong gabing yun. Ayon sa asawa ni Ana na si Sunny, dalawang kaluluwang magkasintahan daw ang gustong sumapi ng mga oras na yun kay Ana, kaya't agad-agad niyang sinimulan ang isang ritual. Na parang nagmamakaawa siya, sinasabi niya, pumunta ako doon sa tagpuan natin, hindi kita kinalimutan. Ang kaninang mga tahimik na dalaga naman ang nagbago ng anyo. Tama mo ang pagmamahal sa isa't isa para matapos na ang galit sa puso mo. Maawa ka sa kanya. Nagmamakaawa siya sa iyo. Usap tayo. Hindi ka pumunta. Pagmamahal ka pa sa kanya. Nagahan kita. Okay na kayo, ha? Maging maayos na kayo kung saan man kayo naroon, ha? Parang may gawad ko ang kapatawaran ng Diyos sa iyo. Ano pangalan mo yan? Ha? Anong pangalan mo? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, pagdarasal ko ay ang kaluluwa. Pinapatawad ko ang iyong mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At huwag mo nang gagabalain ang mga bata rito. Naintindihan mo, Elizabeth? Maya-maya pa, ang espiritu naman ng isang dating guro ang gusto raw pumasok sa katawan ng estudyanteng si Jenny. Anong gagawin ko? Tanggalin mo ang tanggalin mo ang galit mo sa puso. Tanggalin mo ang galit mo sa puso. Tignan mo, estudyante ko. Oo, sige. Hindi ka aalis dito, hindi ka namin paalisin dito. Ang gusto ko lang, tanggalin mo yung galit sa puso mo. Tanggalin mo na wala ka na. Tanggalin mo.
Tanggapin mo na wala ka na. Wala ka na dito sa lupa. Tandaan mo yan. Diyos na mas langit, sana po ay gabayan niyo mga bata po. Bigyan ko ng lakas na loob sa kanilang mga sasaksiyan at taranasan. Padala niyo po ang Espiritu Santo. Nagsinungaling ka. Mama ka sa akin. Ayon kay Ana, ang sumapi kina Leslie at Rina ay kaluluwa ng dalawang magkasintahan na pag-alagala sa eskwelahan. Iniwan mo ako! Nagsinungaling ka! Meron daw silang unfinished business kahit hindi sila makatawid wala sa mundo ito. Nang sumapi naman kay Jenny ang dating guro ng eskwelahan, hindi raw nito matanggap ang kanyang pagkamatay dahil sa biglaan nitong inatake sa puso habang nasa field trip. Pero ang mga espiritu ng lalaking itim at ni Mariel na siyang naging dahilan ng pagbisita ng Misteryo Team, hindi sumapi ng gabing ito.